Our topic for today is pertaining to 1 Corinthians chapter 9. Ito mga kapatid na sinasabi ni Paul dito, am I not an apostle? Paul was writing to in the people in Corinthians na siya daw ba ay hindi apostol? Because there were times, Sister Agnes Novero, that Paul has had many debate and arguments with the disciples. Because Apostle Paul is not a disciple per se. Amen. Amen. Now, hindi siya tinatawag na disciple, but he called himself an apostle. So maaaring hindi siya disipulo ni Jesus, pero he called himself as an apostle of Jesus. But Paul was saying na alisin na nila yung mga pagkain ng mga inihandog ng mga pagkain para sa mga idols. Ito yung piyesta natin, Sister Agnes Novero. The reason why born-again Christians, we don't celebrate the saints. The saints for the sake of celebration, because it's that yung mga pagkain na inihahandog diyan ay para talaga sa mga santo at mga santa. At yan, Sister Presi, ay handog ng mga tao sa mga idols, and we don't participate in that. And this perhaps came from this kind of doctrine na sinasabi ni Apostol Pablo na hindi na tayo para dyan. Yun ang sinasabi niya. Sabi ni Apostol Pablo, am I not free? Hindi raw ba sa malaya? Because Paul was he sort of started to teach that we are no longer under the law of Moses. Because kaya mapapansin mo, Sister Agnes Novero, na ang Bible is divided into two covenants, the Old Covenant and the New Covenant. So yung Old Covenant, which is the Old Testament, this is under the law of Moses. Lahat ng mga batas ni Moises, lahat ng mga sinasabi ng mga prophets, they are all laws. But when Jesus came, nagkaroon tayo, Sister Agnes Novero, ng New Covenant, which is the New Testament. And this is the reason why Jesus was saying that I came not to destroy the law, the first covenant, the old covenant, but I came to fulfill. Nandito ako para i-reinterpret, i-fulfill yung law ni Moises. Because marami nang nadagdag na doktrina na mali. And as we go along, pag-aaralan natin yan. So sinasabi ni Pablo dito na, hindi ba ako malaya na? And he was pertaining to the laya, yung paglaya, freedom from the old covenant. Sabi pa niya rito, have I not seen Jesus Christ our Lord? Kasi sinasabi ni Pablo na hindi lang niya nakita sa isang vision ng Panginoong Jesus, but he also had an authentic personal encounter with Jesus, Sister Presi, on the way to Damascus, yung post-resurrection ni Jesus. Maganda rin mga kapatid, sinasabi ko palagi sa inyo na maganda palagi sa isang Kristiyano ang may personal encounter with Jesus. Don't just believe everything you hear. Even us. Don't just take our word for it. Madali kasi makinig at Eva ng Bible studies . But for me, the test, the true marks of a Christian is, have you had a personal encounter with God? And that's why you can testify to the goodness, to the greatness, to the faithfulness of God, because you yourself have become the beneficiary or the recipient of God's goodness. At yun ang sinasabi ni Pablo na, hindi ba nakita ko na rin si Jesus? Nagkaroon siya ng personal encounter . Mas malakas kasi yung ganun testimony ni Brother Rocky . Kaysa sa babasa ka lang ng isang quote, hugot sa Facebook, tapos i-explain mo. But for me, Sister Agnes Novero, the best preachings, the best testimony is when you didn't just believe in Jesus, you know Jesus, you know Him. Alam mo na hindi ka niya bibitawan . Panginoon, yes, I know I failed on this. But Lord, I know hindi mo ko pababayaan. Panginoon,
Ay, hindi ko agad nakuha yon, pero Panginoon, naniniwala ako na mas maganda ang plano mo sa aking buhay. And then eventually, you keep believing on that dogma or mantra. Then, eventually, nakita mo sa sarili mo na totoo talaga itong pinaglilingkuran kong Diyos. And this is what Paul was trying to say, na he has seen Jesus Christ, our Lord. And then mga kapatid, may sinasabi siya rito. Meron siyang sinasabi about yung rights niya, yung karapatan niya bilang apostol. My defense to those who examine me is this. And as we know mga kapatid, Paul was highly educated. He gusto niyang i-assert, gusto niyang i-invoke yung kanyang karapatan bilang apostol, na para siyang isang abogado, na gusto niyang i-argue yung kanyang case. Kasi yung ginamit na word dito, Sister Agnes, yung word na defense, which is apologia, sa Greek word, at yung examine, yung tinatawag na examine, anakrino, are both legal words from the Roman law court, na para kasi may mga taong nagtatanong ano ang kanyang karapatan bilang apostol. At parang itong mga taga-Corinthians ay pinararatangan siya. Sabi niya rito, do we have no right to eat and drink? Tinatanong siya, maaaring tinatanong siya ng mga taga-Corinthians, taga-Corinto, ang kanyang karapatang kumain at uminom at the expense of the church he served. At yun ang sinasabi ko dito mga kapatid. Tayo mga kapatid ay nasa ika-42 taon na ng ating paglilingkod sa Maranatha Main Church. Kayo mga nasa Maynila mga kapatid, mga bata pa tayo, kayo ay alam nyo namang nag-start na tayo dyan. Hindi na dapat ito i-explain sa atin Pero for the benefit of the new attendees nitong ating Bible study dito and online, may mga tao kasi Sister Twinnie, na pag nag-o-offering, yun sinasabi ko palagi Ate Eva, na parang akala nila may paluwagan. Alam mo yun, ang dami ko nang nababayad sa church na yan ang dami ko nahuhulog. Parang feeling nila, ang pag-o-offering, Brother Rocky, akala nila ay parang paluwagan, parang co-op, na pag naguhulog sila, akala nila may tubo. Sister Agnes, pag nag-o-offering ka, hindi na natin tinatanong. Bakit, Sister Eva? Tandaan mo mga kapatid. Mga kapatid, sandali, dito sa United Kingdom, napakalamig dito mga kapatid. Kaya kailangan namin mag-heater. Sister Presi, tandaan mo, ang sabi ng Panginoon, Sister Presi. Ang sabi ng Panginoon sa Malakay 3, kaya maganda pag nagbabasa kayo ng Bible, Sister Presi, you always understand the word, not just from one prophet, from one writer, pero kailangan mo siyang i-connect doon sa mismong lens ni Jesus. Lagi kang babalik doon, Sister Agnes Kahit ano sinasabi ni Peter, ni Paul, ni Luke, balikan mo palagi in the standard, in the words of Jesus. Ang sabi ng Panginoon sa Malakay 3, Brother Rocky, is this: dalhin ninyo ang lahat ng inyong ikasampung bahagi sa aking tahanan upang, Sister Agnes, may makain. Sino kakain nun? Sige, tanungin natin karoon tayo ng roll call, Sister Eva. Sister Agnes Nubero, ikaw lagi nakikita ko dito sa aking sentro Sino sa palagay mo ang kakain ng mga pagkain dinadala ng mga tao sa tahanan ng Diyos? Sino kakain nun? Sister Agnes Nubero, nandiyan ka ba kapatid? Sister Agnes, paki-unmute mo yung iyong mic. Meron tayo ng audience participation. Kailangan nating, Sister Agnes, sa palagay mo, sino ang kakain nun? Ang anak po ng Panginoon. Sino ba yung anak ng Panginoon? Sino ba yung tinalaga ng Panginoon sino ba ang itinalaga ng Panginoon sa tahanan ng Diyos? Sino ang nandun? Di ba ang nandun, Sister Agnes, yung mga namumuno at nag-a-administer ng church? Di ba? Hindi.
Because, brother, kitatandaan mo, pag binasa mo yung Pentateuch, yung Torah, yung first 5 books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, the first 5 books, makikita mo that the appointed people of God in the church, in the temple, in the synagogue, sa temple ng Panginoon, yung tinatawag nilang tabernacles, are the people in the bloodline of Levi. Yun ang mga Levites eh. Levites ang binigyan ng Panginoon ng karapatan na mamuno sa tabernakulo, di ba? Kaya mapapansin mo, Ate Eva, nung nagkakaroon ng division ng mga land sa Israel, di ba si Joshua na nagdi-divide o si Moises, dinidivide na niya. Sabi ni Moises, yung mga Levita, wala silang mana sa lupain. Bakit? Yung mana nila, doon nila kukuhanin yun sa lahat ng 11 tribes. Basahin mo yung Leviticus, tsaka Deuteronomy. Wala silang lupa. Kasi, ang buhay nila, Brother Rocky, holy and solely dedicated in serving in the tabernacle. Wala na silang lupa. Sabi ni Moises, total, maglilingkod lang naman kayo, o kaya naglilingkod kayo, wag natin sabing lamang, doon kayo mapapatapat sa templo ng Panginoon, kayo ang maglilingkod doon, kayo ay 24 hours na nandoon, wala na kayong kailangan lupa. Doon kayo titira. Doon na kayo kakain. Doon na sila nakatira eh. Kaya mapapansin mo, Sister Agnes Novero, na ang Panginoon, hinayaan niya yun na wala silang mana. Wala silang mana. Now, that was Deuteronomy, or the first 5 books. Pag binasa mo yung last book of the Bible, the Malachi, the last prophet in the Old Testament, sinabi ng Panginoon kay Malachi dalhin ninyo ang lahat na ikasampung bahagi, ang inyong mga handog sa aking tahanan upang may makain. Ang kakain noon, Sister Agnes Novero, hindi lahat ng member. Kasi may mga taong appointed and designated to do a particular task. Kasi yung mga Levites, wala silang mana eh. Ang kakain noon, mga kapatid, yung mga nag-a-administer ng church. Kaya yung mga member, ako, nagta-text din ako, nag-o-offering pa rin ako eh. Hindi naman porke nasa pagtuturo ako, accepted ako eh, no. I believe in what I preach. Nagta-text ako. Ang kakain ng Sister Agnes Novero, yung mga nandoon. Kasi most of the Levites nga, wala nga silang mana na eh. Ang mana nila sa Diyos na. Yun na yun. Kaya sabi ng Panginoon, okay, yung mga 11 tribes, Judah, Dan, Benjamin, kayo, lahat ng inyong mga ikapo, dalhin nyo sa iglesia, sa tabernakulo. Para yung Levita na walang mana sa lupain, sila nyo lang kakainin nila. Some of the pastors, Sister Presi, sa Pilipinas, hindi ko alam sa ibang bansa, pero sa Pilipinas, alam ko, ang ibang pastor, walang trabaho. Full-time sila, Sister Presi. Kaya pag may pastor naman na darating sa inyo, Sister Agnes Novero, abay magluto naman kayo kahit isang gatang na bigas. Hindi yung pa-advise kayo ng pa-advise, pa-counsel kay pastor, pag-pray mo naman ako. Lahat na ng problema ninyo, nasa pastor na, ang bigat ng problema. Alam mo ba ang makinig ng problema, Sister Agnes Novero? Yung makinig ka lang ng problema, ang hirap. Mahirap. Yung counseling, ang hirap niya na. Kanina, Brother Rocky, ito mga kapatid, bibigyan ko lang kayo ng bakit napakamahal ng bayad ng mga tao sa mga abogado, sa mga doktor? Kanina may tawag sa akin, sabi niya, attorney, may problema ako. Sabi ko, ano problema mo? Pag-usapan na lang natin. Sabi ko, kasi ang consultation ko, kapatid, sabi ko sa kanya, ang consultation ko, $200 per hour pag over the phone. Pero pag kinita mo ako ng personal, ang per hour ko, $500. Kaya mo ba yon? Attorney, wala akong problema. $500? Sige, makita tayo, mamaya, Brother Rocky, maglilibre siya sa akin sa Starbucks, $500 per hour. Bakit, Sister Agnes Novero? Hindi yung per hour, hindi yung per oras eh. Ang binabayaran mo dito, Sister Agnes, hindi lang yung expertise. Yung pakikinig na lang, yung pakikinig ng problema ng tao, Brother Rocky, ang hirap niyan. Tapos magpapapray ka kay pastor. Tapos ito sinasabi ni Apostol Pablo rito, Sister Ebe, kaya related to mga kapatid. Itong sinasabi ko, related ito sa sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo dito, wala ba akong karapatang kumain at uminom? Galing sa suporta ng iglesia na pinaglilingkuran ko.
And this boils down to this, Brother Rocky. Kaya tayo mga anak ng Diyos, mga kapatid, huwag tayong tanong ng tanong. Bakit si pastor nakakabili ng bagong sapatos? Anong gusto mo, Sister Agnes? Gusto mo ba yung pastor mo nangangaral ng Philippians 4:19? Sister Preci, alam mo, ang Panginoon nagbibigay. Ang Panginoon ay sumasagot ng inyong mga pangangailangan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang Panginoon ay nagpupuno. Ang Diyos ay mahabagin. Pero ang pastor mo, ang damit, butas-butas. Yan ba gusto natin, mga kapatid? Abay, mga kapatid, mahiya tayo. May mga simbahang ganyan. Ayaw nilang makita mga pastor nila na magaganda ang sapatos, nakabagong damit. Ang gusto nila siguro, Sister Preci, yung mga pastor nila parang mga skeleton, parang alam mo yung parang yung palito, na talagang hindi na ganyan na. Pero, nangangaral na salita ng Diyos. Kasi hindi makakain. Walang sustansya ang pagkain. Ang mga tao, ang mga Pilipino ganyan. Nabalita ko, Brother Rocky, si Gloria Macapagal-Arroyo, nag-check-in sa isang napakagandang hotel sa London. Magandang hotel, parang ang pangalan nun. Basta napakagandang hotel. Ang sabi ng mga Pilipino, itong presidenteng to, napakaluho. Si Pinoy, nagdadrive ng Ferrari. Sabi ko, Sister Preci, ganyan bang gusto natin sa mga presidente natin? Na nakasakay, naglalakad? Ganyan bang gusto mo, Ate Eva, na yung mga presidente ng Pilipinas, naturing ang presidente tayo ng Pilipinas? Kita mo, sabi ni Miriam Defensor, kaya ang Pilipinas hindi igalang sa international courts. Kasi ang Pilipinas, wala tayong ganong pride eh. Laging ang tingin natin sa sarili natin, napakaliliit. Pagka ang mga pastor, ang mga presidente natin kumakain sa mga buffet, galit na galit tayo. Ganon yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ako, mga kapatid, mahirap ang trabaho ng pastor, Sister Agnes. Karaming makinig ng mga problema, yung manalangin, yung maghanda ka ng ganito, yung araw-araw, yung parang alam mo, Ate Eva, yung sinasabi ko sa mga bata ngayon eh. Kasi Brother Rocky, nung tayo mga bata, uupo na lang tayo eh. Diba? Uupo tayo sa lamesa, may pagkain na. Trabaho ng magulang yun eh. Ang gumagawa noon, ang Tia Tildo at ang Tia Norma. Tildo, maghanap ka na ng paraan para makakain na itong si Rocky at si Eva at si Nage, wala pa tayong pagkain. Trabaho ng magulang yun. Ang trabaho ng magulang is to prepare the food at the table. Hindi trabaho ng anak na maghanap ng pagkain. Kaya kita mo sabi ng Bible, Sister Eva, sumpain ang mga ama at ang mga inang hindi sumusuporta sa kapakanan ng kanilang pamilya. Ganon din ang trabaho ni Apostol Pablo, Sister Agnes Dubero. Ang trabaho ni Apostol Pablo ay mangaral. At sa kanyang pangangaral, sinasabi niya rito na, wala ba akong karapatang kumain doon sa offering o sa mga handog na dinadala ng aking mga pinaglilingkuran church? Huwag tayong tanong ng tanong. Maganda nga. Maging pagpapala tayo sa mga pastor natin eh. Ako, mga kapatid, kahapon ko, sabi ko, ma'am, kakasweldo ko lang. May padala ko sa iyo ganitong konting pang Starbucks nyo ni Daddy. Gusto ko yun. Kaligayahan ko, Sister Agnes, na yung aking mga magulang ay mapadalang ko, mapakain ko. Ganon din tayo, mga kapatid, sa ating mga pastor. Amen ba? Pag kayo may pinuntahan ni na Pastor Salde, ni na Pastor Bensale, Pastor Rodel, ni na Pastor Alvin, ng ating mga pastor, magpakain naman kahit kakaunti, mga kapatid. Kahit yung Sister Agnes Dubero, kahit yung tubig na malamig-lamig, ilagyan mo ng kulay. Hindi yung pasalamat ka na lang, hindi gano'n na lang. Mga kapatid, nauuhaw din yan. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo eh. Bilang na bilang kasi ng mga tao kung ano yung mga ibinibigay nila na parang may paluwagan. Abay, sino ba nagbabalik niyan? Sinabi Brother Rocky ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Magdala ka ng iyong handog at ikasampung bahagi sa aking tahanan upang may makain. Sino bang kakain doon, Sister Agnes? Di ba hindi naman ang Diyos? Ang Diyos ba bababa sa langit yung kakainin yung pagkain din alam mo? Di ba hindi? Ang kakain nun at Eva, yung mga naglilingkod doon. Yung mga Libita. Now, ito ang Sister Agnes. Look at the logic. Tingnan mo yung pangako ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, Sister Agnes Dubero sa Malakay 3:10, kapag dinala mo ngayon kasampung bahagi, ang sabi ng Panginoon, may pangako siya eh. Baka makalimutan yung mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, tingnan natin mabuti mga kapatid. Huwag tayong magmadali. Ang sabi ng Panginoon, dalhin ninyong buo ang ikasampung bahagi sa aking kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay.
Therefore, sabi mo, Sister Agnes, hindi ang Panginoon ang kumakain. Of course, ang Panginoon, pero meron siyang representation. Ang kumakain nun doon, tao talaga. Magtapatan tayo, di ba, Sister Agnes? Ako common point, Sister Agnes, Nabero. Upang may makain sa aking tahanan. Subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at hihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Akin niyang sasawayin at ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng uba sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Now, ang kumain, Sister Agnes, yung mga Libita, di ba? But the moment kinain nyo ng mga Libita, they are the representation, they are the representative of God. Hindi ko sinasabing i-abuse natin yung finance. Iba yun eh. Pero sinasabi ni Apostle Pablo dito, si Brother Rocky, yung pagkain at yung pag-inom. Maganda nga yun eh. Maganda nga yun na napapakain mo at napapainom mo yung mga pastor, yung mga naglilingkod. Amen ba? Huwag nating, amen ba mga kapatid? Yun ang sinasabi rito ni Apostol Pablo. Bigyan natin sila ng karapatan na kumain. Amen ba mga kapatid? Sabi ni Pastora, Pastor Don, dapat pinapasweldo ka ng London. Sabi ko, hindi ako, Brother Rock, hindi ako, kasi okay naman ang sweldo ko eh. Hindi ko kailangan ng sweldo ng church. Hindi ako sumusweldo, hindi ko tinatanggap. Minsan nga, pag kulang, abonado pa. But, kaligayahan namin maglingkod sa Diyos. At ganoon din kayo mga kapatid. Pag kayo may mga pastor na dumating sa inyo, alam mo, Sister Agnes Lubero, ang ibig sabihin ng pastor, pray for your pastor. Hindi lang kapalagi pag lumapit ka pastor, ay lagi kang mayroon kang prayer request. Lagi kang puro, Pastor, pwede ba ipag-pray mo ako kahit nasa mall, nagagala? Nakita mo lang si pastor sa mall, gusto mo ipag-pray ka ni pastor sa mall. But, tayo mga miyembro, mga kapatid, meron din tayong karapatan o tungkulin na ipagdasal, ipanalangin ng ating mga pastor. Kasi minsan, Sister Prezi, humihina din sila. Amen ba, Sister Aurelia? Hindi laging malakas ang pastor. Ang mga magulang ba natin, malakas lagi? Di ba hindi? Pray for your pastor. Assist your pastor. Assist. Ask your pastor, Pastor, ano po ang kailangan sa church? Pastor, ano po ang kailangan ninyo? O ipagtanong mo rin, baka may kailangan. Pastor, may kinakain pagaho kayo? Baka kayo daming-dami, tapos ang pastor nyo walang makain. Amen ba? Ask your pastor. Serve your pastor. Paglingkuran ng pastor. Thank your pastor. Or Brother Rocky, treat your pastor. O siya, Pastor Saldi, nandiyan pala kay Sandilaw tama-tama, ako'y nandini sa bawan tayo kayo pwede mag-chowking, kayo titreat ko. Ayan! Amen ba mga kapatid? Hindi yung kayo lagi ang gustong itreat ang pastor. May mga tao gusto laging gawing ninong ang pastor. Kasi daw, Sister Presi, ang pastor daw maraming kinikita. Anong kala nyo sa amin? Kumikita ng limpak-limpak na salapi? Hindi namang, yung offering hindi naman napupunta sa amin. Amen ba? Kaya ako ayaw maghawak ng offering. Brother Rocky, ay nako no. Pastor, no. Ikaw na lang maghawak niyan. Baka sabihin pa ng mga tao, kaya ako inayaman idala sa offering na yan. Kayo na lang. Ayaw maghawak. Iba nag-ahawak ng offering. Ayaw maghawak dyan. Mapapagbintangan pa ako. Wala naman akong kinikita. Ayaw ko ng ganyan. Ano pa, Sister Agnes? So, thank and treat. Kailangan pasalamatan ng pastor, hindi yung nasagot na pala ng Diyos ang panalangin mo, hindi ka man lang nagpapasalamat. At pag nagpasalamat ka, Sister Agnes, magpadala kahit 1 kilong suman. Pastor, salamat ho. Love, Presi Irabon. Bago kainin ni Pastor bago kainin ng suman at Eva, may Panginoon, salamat po sa buhay ni Sister Presi sa 1 kilong longganisang are. Ganyan mga kapatid, ang nagpapasalamat. Hindi yung magpapasalamat, text lang. Nung nagpapanalangin, talagang dinadayo, sinasadya, Pastor, talaga po ako may problema. Hindi ka mapakala, hindi ka makatulog. Abay, nung nasagot na wala na Amen ba mga kapatid?
Kailangan pag nagpasalamat kay pastor, laging may iba yan mga kapatid. At mga kapatid, ito ay maaaring sa iba ay hindi nila matanggap yan. Pero it works yan Ate Eva eh. It works. Pag napunta ka sa pastor, nagpapanalangin ka, magdala ka. It doesn't have to be a lot. Pero maganda yung meron kang, sabi ng Panginoon, don't enter into the house of God empty-handed. Pupunta ka sa bahay ni pastor, gusto mo ipagtimpla ka pa ng kape. Ikaw ang magdala ng kape mo, Sister Agnes. Magdala ka ng coffee mate, ng kape, ng mainit na tubig. Pastor, ay hindi na ako, may dalawa, kompleto ako din eh. Huwag kang maging pabigat. Amen ba? Oh, Sister Presi, obey your pastor. Amen ba mga kapatid? Sundin na ang pastor. Hindi ko naman sinasabing sundin yung masasama. Pero syempre, ang mabuting pastor, hindi naman mag-uutos yan ng masama sa atin. Amen ba? Respect your pastor. Igalang, kahit yung pastor nyo ay mas mataas ang pinag-aralan ninyo, kayo ay may PhD, kayo ay doktor, o kayo ay masters, kayo ay graduate ng kolehiyo, at ang pastor nyo ay no read, no write. The fact na pastor yan, ibig sabihin, mataas ang pagkatawag dyan ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Palakpakan natin ng Lord. Amen ba? Hindi yung pagka nagkakamali ang pastor ng grammar, punang-puna. Baka, pastor, mali ang grammar mo kahit na. Basta alam mo na ibig sabihin noon. Bakit kayo lagi mo grammar correct? Amen ba? Basta naiintindihan nyo ang Tagalog, Sister Presi, alam na yon. Huwag nyo nang itama ng itama, makinig. Ang pinapakinggan natin, Sister Presi, ay ang salita ng Diyos. Amen ba? May mga tao kasi, yung pastor naman na yan, di marunong mag-English. Bakit? Ano bang tinuturo ng pastor? Di ba tayo na may Pilipino? Bakit kailangan mo maghanap ng English? Amen ba? Huwag tayo mapagpuna. Amen ba? Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, Ate Eva. Ano pa ang sabi rito ni Apostol Pablo? So, ang aking take away doon mga kapatid, ay hayaan ninyo makakain ng mga pastor natin. Hayaan ninyo. Pag nakita mo, Brother Rocky, si Pastor Saldi o Pastor Ben sa Maynila, Pastor, naku, ay kakain mo din, ililibre ko kayo. Yan, mga kapatid. Hayaan mo maging pagpapala ka. Sister Presi. Amen ba? Sino pa rito? Ayan, Sister Margie. Pag nakita mga pastor, mga manggagawa ng church, pakainin mo agad dyan. Ano ang sabi ng Panginoon, Sister Presi, Sister Agnes Novero? Ang sino man sa inyo magbigay sa aking mga alagad ng isang basong tubig. Tubig lang. Sabi ng Panginoon, walang pagsalang bibigyan ko kayo ng ganti. Gagantihan ka ng Panginoon. I-reward ka. Amen ba? Ano pa sabi ng Apostol Pablo rito? Now, he was talking na, do we have no right to take along a believing wife? So, alam naman natin, Apostol Pablo is a celibate man. He was a single man. So, wag na natin pag-usapan yung tapat na yon. Or, is it only Barnabas and I? Kasi most of the apostles, Sister Tweety, most of the apostles noon, like yung yung ibang gumagal, like Matthias or yung ibang mga apostol na lumalakad sa pangangaral ng salita ng Diyos, sila ay suportado ng mga churches nila. But Paul and Barnabas were unique. Unique sila. Bakit? Kasi Brother Rocky, hindi sila nangangaral hindi sila money motivated. Wala silang ganun eh. Wala silang pag nakapangaral, naghihintay ng love offering o love gift. Wala silang ganun. Kaya sabi niya, pakainin nyo naman ako. At ito mga kapatid, yung sinasabi may nagsabi kanina na, ito ang sinasabi. Deuteronomy 25 verse 4, God commanded, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain. Basahin natin mga kapatid, kasi matagal na natin itong alam eh. Kaya lang, parang hindi natin masyado pang nauunawaan. At ito mga kapatid ay panahon para maintindihan natin, Sister Presi, ang sinasabi ng Panginoon. Now, Deuteronomy 25 verse 4. Huwag mong lalagyan ng pugong ang baka kapag gumigiik. Ano yung sabihin nun, Sister Presi? Kasi nung unang panahon, Sister Presi, ang mga baka, ang mga kalabaw, Sister Eva, sila ang gumigiik ng mga palay. Diba, Brother Rocky? Sila ang gumigiling ng mga palay.
Para yung mga palay na nasa dahon, malaglag, para ngayon babayuhin natin. Ang sinasabi Sister Presi ng Panginoon dito sa Deuteronomy 25 at inulit ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, huwag mong lagyan ng mual. Huwag mong subuan ang baka habang gumigiik siya. Bakit, Sister Presi? Yung baka na ginagamit mong panggiling sa palay, may karapatan silang kumain ng palay na ginigiling nila. Nakukuha mo, Sister Agnes? Ganon din yung mga pastor na naglilingkod sa ating church. Naglilingkod sila, wag mo naman sabihin, pastor, magturo ka lang ha. Paggiling yon, Sister Agnes. Pero pwede mo sabihin sa pastor na, pastor, pero hindi ka pwedeng kumain sa mga offering at saka sa mga tithes ha, kasi tagapagturo ka lang. Yun ang sinasabi ng Deuteronomy 25 verse 4. Na nilalagyan mo ng mual ang baka, yung kalabaw, yung ox, habang gumigiling. Kasi yung mga farmers nung unang panahon, Sister Eva, ayaw nilang kumain yung mga baka o kalabaw doon sa kanilang mga ginigiling na pagkain. Bawal yon, mali yon. Hindi makatao. Amen ba mga kapatid? Yun ang sinasabi na, naunawaan niyo, Sister Agnes? Hindi pwede. Hindi mo pwedeng pagsabihan ang chef, Sister Presi, na, Jaime, chef ka ha, pero hindi ka pwedeng kumain ng niluto mo. Hindi pwede eh. Hindi pwede. Ako nagtrabaho ako sa Burger King, Brother Rocky. Nagtrabaho ako sa Burger King noong mga 2003-2004 sa UK. Ang pagkain namin, Sister Eva, yung aming niluluto, yung aming na burger o kaya chips, yung french fries. May karapatan kang kumain. May karapatan kumain ng mga pastor, ang mga tagapanguna, ang mga nagtuturo doon sa kanilang mga offering na pinanggagalingan ng church nila, kung saan sila naglilingkod. Amen ba mga kapatid? Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. That he who plows should plow in hope, and he who threshes in hope should be partakers of this hope. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, na bigyan natin sila ng karapatan na kumain doon sa kanilang mga iglesia. Yan ang ginagawa natin mga kapatid. Kaya may mga tao kasi ganito-ganito. Parang nagiging issue yung pera. Sister Presi, kapag ikaw ay nagbibigay sa Panginoon, tapos lagi mo iniisip, saan kaya dinadala ni pastor ang pera? Kalamanan ko. Pambayad sa mga kuryente, aircon, pambayad sa mga ginagawa, pambayad sa mga silya, sa mga manggagawa. Ano ba? At saka huwag tayo maging palatanong mga kapatid. Ang tanungin mo, ang Diyos, Sister Eva, Panginoon, nagtanim ako ng 100 pesos. Panginoon, si pastor ba magbibigay noon? Brother Rocky, magbabalik. Sister Agnes, ang sabi ng Panginoon, subukin mo ako, pero ang kumain, Sister Agnes, yung mga Levites ng pagkain na dinala mo. And then, ang sabi ng Panginoon, kinain ng mga Levites, pero yung pagkain ng mga Levites na yun, Sister Agnes Rivero, sinusubok mo ang Panginoon. Hindi ang Levites. Huwag mong tanungin ang Levites, Pastor Ben, bakit gano'n? Nag-touch ako ng 1,000 pesos, ba't wala pa akong kinikita? Ewan ko. Ang tanungin mo ang Diyos, Sister Eva. Kasi ang Panginoon nangako eh. Amen ba mga kapatid? Hindi naman si pastor doon, hindi naman si bishop, hindi si pastora. Kaya mga kapatid, yan ang ating gagawin. Pag nagbibigay kayo sa Panginoon, basta itanim mo na lang yung Brother Rocky. Pikit mata. At may kagalakan, Sister Agnes Dubero. Pag nagbibigay ka ng offering day, ito na naman. Loss of prosperity na naman si Sister Agnes. Ito na naman. Lagi na lang dito sa church na ito, lagi na lang offering. Di wag ka mag-offer. Pwede naman, Sister Agnes, may nakita ka ba sa offering sa church natin na alam mo yun sa mga ibang simbahan, Brother Rocky, na nilalapit yung buslo? Wala namang gano'n ah. Diba? Ang ating offering box, Sister Presi, nasa unahan lang. Yun lang, nakakahiya nga lang, Sister Presi. Siyempre, iba nakatayo, tumayo. Tapos ikaw, hindi ka tumayo, ibig sabihin, hindi ka nag-offering. Yun lang, nakakahiya lang yun. Diba? Talagang ganun eh. Ano bang gusto mo? Ilalapit siya yung buslo, tapos wala kang iluhulog. Mas nakakahiya yun, nakaganon lang ang buslo sa'yo. Okay kapatid, mag-offering ka. Wala. Amen ba? Yun sa atin, tumatayo tayo kung sino lang meron at gustong magbigay at masayang magbigay. Pag nagbibigay ka naman ng offering, Sister Agnes Dubero, huwag ka naman yung, ito na naman. Parang padabog pa, parang pagalit pa, parang may utang pa ang Diyos sa'yo. Hindi utang na loob na mag-tithes tayo mga kapatid. Kaya lang, ang pagtatanim natin, gagamitin ng Diyos yan. Yan ang susi, Sister Eva ng Panginoon, para buksan niya ang gate. Without our first motivation to plant the seed, God has no key.
Powerful ang Diyos eh. Pero binigyan tayo ng karapatan, Brother Rocky, ng Panginoon to participate in His blessings. Ang sabi ng Panginoon, I want you to become a participant on the miracle I'm going to do. Kaya makikita mo, Sister Pressy, pag ang Panginoon nabigay ng miracle, tinatanong nyo palagi ang recipient, what do you want me to do for you? Panginoon, I want to say, okay, let it be done according to your faith. Gusto ng Panginoon, lagi may pagsasama ang tao at ang Diyos. Ayaw ng Diyos na siya lang. Na parang lahat na lang sa Kanya. Ay di tamad ka na, hindi ka na magtatrabaho, Sister Eva. Kasi alam mo gagawin ng Diyos mo eh. Diba? Kaya lahat ng blessing, mga kapatid, ay conditional. Papatuloy tayo, mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Pablo rito, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Ako, mga kapatid, sabi ko nga, Eva, siguro, pagdating ko ng mga panahon, siguro, yan, Sister Aurelia, tama. Plan to harvest. Tama. Yan, Sister Aurelia, mga kapatid, Tagalog yan. Ano yan eh, planters yan eh. Talagang yan ay talagang nagtatanim yan. Ako, mga kapatid, ang gusto ko, pagtanda ko, Sister Eva, gusto ko full time ako ministry ng Panginoon eh. Gusto ko doon ako tumanda sa paglilingkod, sa pagtuturo. Napakasarap, Brother Aking, maglingkod sa Panginoon. There is no, tama si Pastor. Ngayon ko lang na-realize, Sister Eva, yung sinabi ni Pastora na there is no greater calling than to serve in the kingdom of God. Kaya kayo, mga kapatid, itong ginagawa natin, napakataas nito. Kaya itong ginagawa ni Apostol Pablo na yung mga tao nangangaral ng salita ng Diyos ay mabuhay sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, Sister Precio, nakita mo naman yung pastor mo, walang trabaho. Aba huwag mo nang paghanapan na dapat siya magtrabaho kung wala talagang trabaho. Hayaan mabuhay siya doon sa pangangaral, sa mga bigay, sa mga, nakita mo naman, Sister Presi, si Pastor ganito, pakundo, ay walang pagkain at tanghalian, alam mong wala sang pang-ulam, abay nakaluto ka naman ng isang kalderong bulang lang, aba, hindi magdala ka ng isang alam mo at Eva yun, isang malukom na gulay, Pastor Pakundo, ariho gulay, ariho galing sa Panginoon, ayan. Amen ba, mga kapatid? Kakain ng inyong mga pastor, mabubuhay. Ano pa ang sabi rito, mga kapatid? May sinasabi pa siya rito, mga kapatid, na ang sinasabi niya sa verse 24 to 27, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we, sabi ni Apostol Pablo, we are running for the race for an imperishable crown. Yung ating pagtakbo, Sister Tweety, ay hindi lamang sa kumukupas na corona. Kasi yung corona, nawawala yan eh. Kaya mapapansin mo yung mga Manny Pacquiao, yung mga athletes na nagtatagumpay last year, magkukumpit ulit siya sa panibagong taon para laging renew yung kanilang crown. At yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, Sister Agnes Dubero, na yung crown nila natutunaw o kaya kumukupas, nalalaos. Pero itong sinasabi ni Apostol Pablo dito, Brother Rocky, is we are running to obtain an imperishable crown. Yung corona ng Panginoon, which is the eternal life, Sister Presi, na pag naabot natin yun, Sister Presi, hindi kukupas yun magpakailanman. At yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Na alam nyo ba na tayo tumatakbo na parang sa isang paligsahan? Sabi niya rito, pero isa lang nakakakuha ng premyo. Ang sabi ni Apostol Pablo rito, Sister Presi, tumakbo kayo upang matanggap yun. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo rito, mga kapatid. Basahin natin sa Tagalog. Mas maganda kasi ang Tagalog eh. Anyway, yung Tagalog hindi siya nag-work. So, sinasabi dito, Sister Price, tayo itatakbo ng ganon. Na parang meron tayong willingness not just to participate. Alam mo, sabi at Eva doon sa mga, di ba may mga, hindi ko alam sa Pilipinas kung uso dyan yung karerahan, yung nagsusugal sa karera,
Yung nagtumataya sa mga tumatakbong kabayo. Hindi ko alam kung meron yan sa atin. Pero dito sa UK, very prevalent yan. May mga taong tumataya dyan. Ang tawag dyan, horse racing. Alam mo ba, Sir Presi, I read na some of the 8 horses, I think parang 5 or 7 horses yan na tumatakbo. Out of those horses, Sister Presi, some of the horses join the race not to win. Wala silang intention to win. They just wanted to participate. Gusto lang nilang mag-participate, Ate Eva. Kumbaga sa pansit, pamparami lang sila. O kaya sa limpusa, para makumpleto yung lineup. Parang yan sa atin sa Pilipinas, Brother Rocky, di ba sa May 22 election, meron daw dyan mga nuisance candidates. Di ba? Yung mga kandidato na, sino yun? Parang mukhang kakandidatong presidente, tapos mukhang ano? Bakit? Ano nangyari? Ang tawag doon, nuisance candidate. And approximately kahapon, at Eva, para mga 86 nuisance candidates ang tatanggalin ng COMELEC. Sister President, sinasabi ng Panginoon Pastor Pablo dito, huwag kang tatakbo na parang ang layunin mo lang, pampagulo ka lang. Dapat ang layunin natin mga Kristiyano, mga kapatid, sa pagtakbo sa pananampalataya, hindi pampagulo. Hindi yung para may magawa ako sa araw ng linggo, pupunta ako ng church. Hindi. Ang layunin ng isang Kristiyano, Sister Agnes Novero, ay tumakbo tayo para maabot natin ang buhay na walang hanggan. Hindi yung para lang sumali. Amen ba, mga kapatid? Meron dito Ate Eva, sabi niya, Pastor, meron akong ang tawag yun, meron silang term meron akong nahikayat. Alam mo, nahikayat? Parang recruitment. Anong nahikayat? Tumigil ka nga, hindi tayo nangihikayat. Anong nahikayat? Meron akong na-recruit. Anong kala mo ito? Networking? Ginawa mo pa kami networking dito? Itong Sister Presi, hindi naman ito networking. Hindi ito yung pagdami na nakuha mong tao, marami kang bebentahan ng product. Ito, Brother Rocky, ay totoo. Salita ng Diyos. Buhay na walang hanggan na pinag-uusapan dito, mga kapatid. At yun sinasabi ni Pablo na tumakbo tayo upang magwagi. Hindi tayo para pampadami lang. Kasi iba pampadami lang Ay, dami-dami ng church nila. Oo nga, madami, pero lahat ba yan sumusunod? Amen ba? Mas maganda na yung... Kaya ang mapapansin mo, ang dami kasi nagpapaanib sa... Yun, Sister Press, hindi pala hikayat. Pastor, marami akong mga tao na gustong umanib sa ating iglesia. Naku, mga saltang umanib, nakakatakot yan, Sister Agnes. Para akong naiimbyer na ako sa umanib, parang alam mo yung parang sumanib na gano'n, parang nakakatakot na aanib sila. Nakakatakot yan, Sister Press, mga pag-anib-anib. Naku, kapatid, huwag ka na mag-recruit. Hindi ito pag-anib-anib. Kung tatlo na lang tayo dito. Huwag niyo mga anib-anib na yan. Kasi pampadami, pamparaming pampagulo. Amen ba? Brother Rocky, kung tayo magpapadami ng church, ang dami natin pwedeng puntahan. Lahat ng from Luzon, Visayas, Mindanao, up to Babuyan Island, pwede tayo magtayo ng church. Pero bakit pili ang church natin? Pero ang gusto ni Pastor at ni Bishop, quality members. Pag tinignan mo ang takbo ng JIL, at ni Pastor Ed Lapis at ni Bishop Lino Magsino, halos magkakapareho sila Actually, mas matagal pa ang Maranatha sa JIL Pero ang pinagana ni Bishop at ni Pastora, hindi ko na sinasabi ang ibang iglesia Kasi ang iba, isinasanla yung iglesia Ibabangka nila yung member nila. Ito, member ko, lahat yan, boboto kita. Pero kapalit niyan, ito. Kaya mapapansin mo, may maraming church, ang gaganda ng church nila because funded sila That's the reality of life, isn't it? May mga churches na gano'n, Brother Rocky. Pag sinabi, ito, boboto natin. Lahat ng membro nila, boboto yan. Kahit hindi yan ang gusto nila, pero pag itinaas yan ng ministro, ng pastor, ng tagapagturo, yan ang iboboto nila. Pero ang goal na yung Maranatha, hindi yung pagdami, hindi yung quantity. Bagamat maganda rin yung marami, pero pagdating sa langit, Brother Rocky, hindi naman tatanungin, Bishop, ilang member ang dala mo sa langit? Hindi. Tatanungin ng Panginoon, yun bang mga membro mo ay naituro mo ba ito? Quality ba yan? Kasi ang iba pang padami lang. Ang dami. For what? Pagdami lang.
Pwede tayo maglagay ng iba't ibang mga churches eh. Marami. Marami nagpapaanib, nagpapasakop. Pero, hindi ganun ang tawag kina bishop at pastora eh. Ang purpose nila mga kapatid ay matuto tayo. Kaya kita mo naman, Sister Presi, talagang ang miyembro ng Maranatha, loyal. Walang loyal tayo. Nananatili tayo sa katapatan. Yan, ito sina Sister Jenica na yan. Sina Sister Tweety. Eh, bata pa lang yan eh. Nandiyan na yan sa church. Sina Brother Sean, yan sina, di ba? Mga kapatid, bata pa lang, Sister Agnes, kilala kita, ikaw yung bata pa lang, parang 2 taon ka pa lang yata noon na patakbo-takbo ka sa church, ang ingay-ingay mo pa sa church. Nag-iingay si Pastora noon, nagtuturo yung ingay-ingay pala Sister Agnes Novero. Pero kita mo, malaki ka na, nandiyan ka pa rin sa gawain ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Nananatili tayo sa ating pananampalataya because yung doctrine mga kapatid, yung theology, naibaon sa ating utak. Na hindi kayang alisin ng basta mga doktrina lang. Amen ba mga kapatid? Kaya yung mga pag-anib-anib, Sister Agnes Novero, naku mga kapatid, huwag ka na magpa-anib. Hindi na natin kailangan ng pamparaming anib-anib mga kapatid. Kaya sabi ng Apostol Pablo, tumakbo kayo para magwagi sa larangan. Ang sabi ng Apostol Pablo, therefore I run, not with uncertainty. Tumatakbo si Apostol Pablo, hindi parang, ay baka makachamba. No! Hindi chamba ito, Sister Agnes. Ang pagtakbo natin ito, Sister Presi, sure ball. Mga kapatid, sure ball. Taas dito mga kapatid, ang sure ball na sa gabing ito, pag dumating ang Panginoon, mga kapatid, ay tayo pupunta ng langit. Taas ang kami. Pag hindi kayo nag-like, kayo ay natutulog. Mga kapatid, magpuso-puso kayo dito para makita ko naman ang inyong mga, yan, marami nagpupuso-puso dyan. Ayan, alam po mga gising pa. Kasi ang iba, Brother Rocky, alam mo, pagka kami may nagjo-join, tapos, mga kapatid, paalam na ako, may nagjo-join pa, hindi pa nawawala. Malaman-laman namin, Mr. Presi, hindi na pala siya gising, tulog na. Amen ba, mga kapatid? Sister Agnes Novero, ito ang sasabihin ko sa inyo. Itong ating pananampalataya, Sister Aurelia, hindi ito pagtakbo na nagbabaka sakali. Hindi ito pagbabaka sakali. Itong pagtakbo, Ate Eva, ito ay sure ball. Ang sabi ng Panginoon, believe and you shall be saved. Ang sabi ng Panginoon, if you believe in the Son of God, sabi ng Panginoon, you shall inherit eternal life. Yun ang sinasabi ng Apostol Pablo. Hindi siya tumatakbo ng tsamba. Therefore, I fight. Not as one who beats the air. Hindi siya sumusuntok na parang hangin ang sinusuntok niya. Pero sabi niya, Sister Agnes, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I preach to others, I myself should become disqualified. Hindi siya nagtuturo, hindi siya basta-basta nagtuturo lang. Pati sarili niya, dinidisiplina niya. Kaya mahirap ang tayo ng mga pastor, Sister Presi. Kasi nagtuturo ka ng ganito, ganyan, tapos ikaw nang pala, hindi gumagawa. O di tatawanan ka. Amen ba mga kapatid? Kaya yung mga tao sa akin na, alam mo, pastor, para pumayat ka, ganito ang gawin mo, uminom ka ng ganito. May nagtuturo sa akin, Brother Rocky, na mahilig kasi ako sa kape, Pastor Rodel. Yun daw kape ko, para pumayat ako lalo. Ang sabi nila, Brother Rocky, Pastor, alam mo, I found out, sabi niya, yun palang kape, kaya pag hinaluan mo ng creamer, may creamer silang sinasabi na 0 calories. Sister Presi. Maniniwala na sana ako, Sister Presi. Ang kaya lang, sabi ko kapatid, parang hindi ako maniniwala, bakit? Pastor, hindi ko lang masabi at Eva kasi nagtuturo sa akin, ang taba. Hindi ako maniwala, Pastora Menchi, kasi yung hindi ako nakukuha niyo ang point ko, Sister Eva. Bago ka magturo, amen ba? Example, dentist ka. Oy, mag-brush ka, ganito ang tamang pagtututbrush. Kaya tignan ko agad ang ngipin ng dentist ko kung maayos ba ang ngipin niya. Kasi kung hindi maayos ang ngipin niya, baka gayahin ko siya, tapos mamaya ang ngipin ko maging ganun din. In the same way, Sister Agnes Novero, ang sabi ng Apostol Pablo, hindi ako nagtuturo para sa inyo lang. Pati ako, sabi niya, ginagawa ko ang itinuturo ko. Tayo ganun din, Sister Agnes. Bago ka magturo sa iba, for example, sa mga anak mo, kayong mga anak, huwag kayong magsisinungaling. Sabi mo sa anak mo, bawal, liars go to hell. Pero, ikaw naman pala, liars. O ikaw liar ka, nagsisinungaling ka. Pag tinanong ka, saan ka galing? Doon lang, ganito lang. Alam ng anak mo, nagsisinungaling ka. Makikita ng anak mo na yung ikaw sinungaling, kaya hindi mo pwedeng turo sa anak mo.
Yung huwag sa magsinungaling. Anak, naku, huwag kang maninigarilyo. Naku, ikaw naman pala, para kang kapre. Usok ka ng usok. Sister Agnes, ay paano ka magtuturong hindi manigarilyo? Ikaw naman ay nagdinigarilyo. Amen ba, Sister Presi? Nakukuha mo? Ganoon ang sinasabi ni Apostol Pablo. Baka kasi sa kanyang pangangaral, siya mismo ma-disqualify. Ito yung mahirap sa tayo ng mga pastor. Kaya ipapanalangin yung ating mga pastor, mga kapatid. Hindi lagi kami malakas, minsan mahina din kami. Kaya ipapanalangin ninyo. Amen ba, mga kapatid? Verse 12, mga kapatid. Last 10 minutes na lang tayo, mga kapatid. Tapusin na natin to, Eba. Hindi natin ito matatapos lahat, pero we will try our very best na matapos natin. Now, in chapter 10, chapter 10, ito na nga yung idolatry. Sabi rito ni Apostol Pablo, chapter 10, Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea. All were baptized into Moses in the cloud and in the sea. All ate the same spiritual food, which is the manna, alam na natin yan, and all drank the same spiritual drink. Now, ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, and maaaring this particular context in chapter 10, sinasabi niyo ito sa mga bata. Kaya itong sinasabi ni Pastora kay Sister Eva, kay Brother Rocky, kay Brother sa ating mga pinsan, sa ating mga kapatid. Sinasabi ng Apostol Pablo dito na, huwag niyong kalimutan. Huwag niyong kalimutan na yung ating mga ama, do not be unaware. Sabi ni Apostol Pablo dito na, mga kapatid, basahin natin sa Tagalog. Huwag niyong kalimutan. In verse chapter 10, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di niyo malaman ng ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismohan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Ayaw ni Apostol Pablo, Sister Eva, na makalimutan ng mga taga-Korinto na yung ating mga ninuno ay nanggaling, ay lumampas o tumawid sa pulang dagat. Bakit? Madaling makalimot, Ate Eva eh. Baka makalimutan na, sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, baka nakakalimutan ninyo ang kabutihan ng Diyos sa ating mga ninuno. Pinapaalala ni Apostol Pablo, do not forget. Huwag mong kalimutan yung kabutihan ng Diyos, Sister Agnes. Oo, maaaring hindi lahat ng ating mga panalangin, Sister Presi, ay dininig na ng Panginoon. Pero marami kang natanggap sa Diyos na hindi mo man lang hiningi. Tandaan mo yan. May mga tao kasi, ay naku, hindi naman binibigay ng Diyos itong mga hiningi ko. Tagal-tagal ko nang pinagpe-pray. Siyempre, hindi naman nga lahat ibibigay ng Diyos kaagad-agad. Pero Sister Presi, marami ka ring tinanggap na hindi mo hiningi. Pinagpasalamat mo ba yun sa Diyos? Diba? So, huwag natin kalimutan yun. And Paul was reminding them na huwag niyong kalimutan na yung ating mga magulang, tumawid sila. They were baptized sa isang ulap, yung pillar of cloud sa araw at pillar of fire sa gabi. Kumain sila ng mga pagkain mula sa langit, Sister Agnes Nubero. At yun ang sinasabi ni Apostol Pablo dito na baka makalimot tayo. Maganda laging alalahanin, mga kapatid, yung kabutihan ng Diyos. Kaya pagka minsan down tayo, Sister Presi, minsan parang feeling natin pinabayaan tayo ng Diyos. Pero huwag mong kalimutan, marami tayong pagpapala sa Diyos na dapat nating ipagpasalamat. Yung buhay natin, kaya tama sabi Sister Agnes eh. May isa tayong kapatid na basa ko ang Facebook niya, sabi niya, every gising is a blessing. Amen ba, mga kapatid? Pastor Rodel, yung every gising, yung magising ka na lang, Ate Eva, ay blessing mo na yan sa Diyos. Amen ba? Sister Presi, every gising is a blessing. Amen ba? Yung iba nagkandamatay, yung iba mga kapatid hindi na makakain. Amen ba? Yung iba wala nang pangkain. Pero tayo, Brother Rocky, buhay pa tayo. Malalakas tayo, may kinakain tayo.
Tama yung kanta, Pastor Rodel eh. At siguro yun ang kakantay namin sa linggo. Kailan ka iniwan ng Diyos? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Kaya pag lagi kong inaawit yung Brother Rocky, lagi kong... Kanina si Sister May sabi niya, baby, ganto. Gusto niya bumili ng ticket, Pastor Saldi. Eh nakita niya, pamasahe sa Philippine Airlines, Brother Rocky, ang isa, $4,000. $4,000! Eh, Sister Eva, 4 kami, 5. Di $20,000. Sabi ko, baby, pamasahe pa lang yan ha, wala pang pocket money dyan. Tapos alam, Brother Rocky, habang nagdadrive ako, Pastor Del, sabi ko, kailan ka iniwan ng Diyos? Sabi ko, baby, magpupuno ang Diyos. Ang Panginoon magbibigay sa ng maraming pagpapala. Amen? Nakaliban nga ang mga Israelita sa Red Sea eh. Yung pakin $20,000, walang imposible sa Diyos. Alam, Brother Rocky, pagbalik ko ng bahay, siguro mga 1 hour, ako mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Tinugon ng Diyos ang aming mga panalangin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya walang imposible sa Diyos. Sister Hanlin Joy. Sister Hanlin, nandiyan ka, nakikita kita. Mga kapatid, Sister Hanlin. Sister Hanlin, ikaw hindi ka pakilala ng taga Pilipinas. At Eva, ikaw ba nagtuturo pa rin sa Tondo? Tondo ko pa rin at Eva, no? Pastor. Yan, Sister Hanlin Joy, taga Tondo rin yan. Sister Hanlin Joy, taga Tondo ka, ano? Baka nakikita kayo doon, hindi kayo nakikilala. Sister Hanlin Joy, Brother Rocky, tapos na ako mga kapatid. Last 4 minutes na lang sa aking time clock. Sister Hanlin Joy, that was 2 years ago, less than 2 years ago. Yan si Brother Rocky ay may partner na British. Sister Joy, ikukwento ko ang buhay mo ha. Huwag kang mag-alala. Ito na may tapos na. Huwag na tayo magtago. Alam mo, maganda alam ng tao ang iyong... Huwag natin ikahiyan yung ating pinanggalingan. Bakit? Diyan ka binayayaan ng Diyos eh. Amen. Ito, Pastor del Sister Hanlin Joy, yan ay buhay na patotoo. Tumawag yan sa akin. May kapatid yan dito sa UK. Ang pangalan, Sister Joy. Sabi niya, Pastor... yung pong aking kapatid may partner ditong puti sa UK. Ito pong si ganito ang pangalan ay nasa ospital, mamamatay na po. Sabi ko, paano yan? Basta sa madaling salita, Ate Eva, ay kinausap ko siyempre kinausap ko yung doktor nung kanyang partner na puti. Sabi ng doktor, ay nako, we're only waiting for the time na mamamatay na siya. Kinausap ko rin yung lalaki, hindi na makapagsalita. Sa madaling salita, Ate Eva, kailangan niya mag-apply ng visa sa UK para makita niyo yung partner niya. At to cut the long story short, maaaring sabihin na yung kanilang relationship hindi na maganda. Hindi na sila okay. Pero may anak sila, Brother Rocky. Pero yung kanilang relationship maaaring hindi na okay. Kinausap ko yung doktor, sabi niya doktor, Mr. Magsino, sorry, but this British man doesn't want Joy, Hanlin Joy UK, to come to the UK. Ayaw nung lalaki. Sabi ko, really, doctor? That's what he said? Yeah, he said that. Yung lalaki, Sister Eva, hindi na rin siya makapagsalita. Yeah? Itong Sister Joyce, sabi niya, naku, sabi ko kay Sister Joyce, yung kapatid niya, Sister Joyce, ayaw ng lalaki eh. But, sabi ko, mag-pray tayo. Pag-pray natin sa Lord na, na siya ay bigyan ng Panginoon ng chance na makarating ng UK. Tinawagan ko yan, sister sa Pilipinas, hindi ko pa siya kilala. Sabi ko, Joyce, gusto mo mag-apply ng UK? Pero yung asawa mo, ayaw kang papuntahin. Opo, gusto kong pumunta para pag namatay siya, may maglibing sa kanya. Ang problema, Brother Rocky, ito. Okay, mag-a-apply ka ng visitor visa, magkano ang pamasahe? At ang pamasahe, sa calculation ko na lang, $4,000. Kasi dalawa sila mag-ina eh. Balik-balikan. So to cut the long story short, Sister Pressy, tinanong ko siya, unang-una, si Brother Rocky, hindi siya makakapasok ng UK kasi wala siyang invitation. Ayos yung papuntahin ng puti eh. Ng puti, ayaw niya. Mamamatay na lang ako, I don't like her, I don't wanna see her.
Ganun sabi niya. So, Sister Pressy, pangalawang problema niya ni Sister Joy, sabi niya, attorney, ano po eh. Sabi ko, may pera ka bang pamasahe? Wala nga po eh. Magkano pera mo sa bangko? Sister Joy, ang pera niya sa bangko, Sister Eva, 25,000 pesos. 25,000. Sabi ko, 25,000 pesos? Hindi ka makakarating. Baka, ay nako, Sister Joy, baka yung pamasahe mo, yung pambicol lang yan, papunta ng Bicol. Pambili mo lang ng... Tapos sigurado pang babagsak. Kasi sigurado mariripis ang visa niya. Alam mo, Sister Pressy, hindi naman sa pagmamalaki, hindi naman sa ano, pero sabi ko sa kinausap ko Sister Eva yung British Embassy sa Pilipinas. Sabi ko ganito. Sabi ko sa entry sa consul ng Manila, sabi ko ganito, hi, my name is ganito-ganito. Ako yung abogado ni ganito-ganito. Gusto kong pumasok itong babaeng ito, si Joy, sa UK para mailibing yung asawa niya sa UK kasi para naman magkaroon ng dignified funeral service. Sabi nung consul, Mr. Magsino, but you know, when she comes to the UK, she has no money. Where is she gonna stay? Saan siya titira? Saan siya kakain? Saan ganito. Alam mo ginawa ko, Teba? Okay. Sabi ko, may natitira pa akong konting ipon. I am putting $10,000. Just give this lady a chance to enter the UK. Di Brother Rocky, sabi niya, okay, you promised $10,000, Mr. Magsino, yeah? If she never returns after 10 days, 10 days lang, Pastor Manchi, 10 days after ng funeral, kumbaga, Sister Agnes, kalas yung pera kong $10,000. Okay, yeah, that's okay, that's fine. Nabigyan siya ng visa, Sister Pressy. Tuwan-tuwa siya. Yes! Nakarating na siya ng UK. Kasi nga naman, Sister Agnes, yung makarating na ng UK, ang iba nagsasanla pa ng mga kalabaw, ng mga lupain, pati mga lolo't lola nila, sinasanla na nila minsan. Minsan, di pa nakakarating yan. Di ba? Nakarating siya ng UK. Nailibing niya yung asawa niya. Eto na ang problema, Sister Pressy. Sabi niya, attorney, pastor, nandito na ako sa UK. Ayoko nang umuwi. Nako! Paano yung $10,000 ko? No! Kapatay din. Bagya ako na naipon yung $10,000 sa pahirap para talagang... sa madaling salita, Brother Rocky,